Sa tuwing naglalakad patungo sa dambana ang mga ikinakasal, tila lahat nag-i-slow-mo katulad ng sa pelikula. Pero kabaliktaran sa nangyari kamakailan sa isang kasalan sa Amlan, Negros Oriental, kung saan ang mga principal sponsor at ang mga abay nagmamadali. At nung oras na para sa entrance ng bride, hindi pa man siya nakakahakbang, biglang sinimulan na ng pare ang misa. Kaya ang bride nagmadali ng pumunta sa altar. Makailang beses pa nga itong muntik mapatid. Sobrang sakit sa dibdib, pagkadismaya at kahihiyan ang naramdaman namin dahil pagdating ko sa altar, pinagalitan na naman ako ng pari. Bastos na pare, kawawa naman yung bride. Di naman yun yung ganun na yung iniisip ko na mangyayari sa kasal namin. Sana pinatapos lang yung bride na makapunta sa altar. Binuhos ko lang siguro yung galit ko sa pag-iyak. Nahiya din sa mga bisita. Nagmukha doon na kami talaga yung mas may kasalanan. Lumipad ang aming team sa Amlan, Negros Oriental para eksklusibong makapanayam ang mga bagong kasal na sina Jove at Janine. Naiyak na lang ako. Wala na akong magagawa eh. Tapos na yun. Nanghihinayang kasi nga happy moments naman yung nasa isip ko na mangyayari doon. Tapos kabaliktaran yung Nangyari. Pagkakaalam daw ni na Jove at Janine, alas 9:30 ng umaga nitong June 8 ang schedule ng kanilang kasal sa St. Andrew Parish. nagbigay talaga kami ng allowance sa oras, mamba. By 8:50 nandun na kami. Pero ang isa sa mga staff ng simbahan, Nag-rant siya doon. Ba't ngayon lang kayo? 1 hour late na kayo, sabi niya ganun. Hindi sila nakikinig na sa paliwanag namin ba? pinamamadali raw sila ng staff dahil may nakaschedule pang lamay pagkatapos ng kasal. Inanunan niya yung, sige na, simula na, ganun. Na-pressure na. Parang na-pressure na kami. Nagmamadali na lahat kasi parang kulang na sa time yun. So, akala ko practice lang kasi mabilis eh. Ayun na pala yun. Dali naman. Si Janine, hindi raw na-enjoy ang kanyang pag-walk down the aisle na siya pa namang pinakakinasasabikan ng mga ikakasal. Nahirapan talaga ako doon sa paglalakad kasi nga, mabigat pa yung suot na gown. Hindi rin daw siya naihatid sa altar ng kanyang mga magulang. Tapos sabi nung staff sa simbahan niya, late na kayo. Doon ka na, sabi niya ganun. Parang pinaalis niya yung papa ko ba. Dismaya ako, ma'am, kasi nga dapat pinatapos lang muna yung pag-march. Na-shock ako kasi sabi ko, ba't ganun? Yung bride andun pa. Pati misa, minadali. After nung offering, nung bread and wine, sinabi niya, tatapusin ko na lang to. At ang tradisyonal na first kiss ng bride at groom, Wala po kaming narinig na kiss the bride na statement. Ano yung pare, like nag-walk out. Kami na mismo nagsabi nila, kuya, mag-kiss the bride na kayo, kiss the bride. Nakita ko yung kuya ko, grabe yung iyak niya kasi. Tapos hindi man yun siya umiiyak. Naawa din ako sa sa asawa ng kuya ko. Parang siguro si Padre, nagmamadali na. Hindi na siya nakasabi. Kasi nasa labas na kasi yung patay. hindi rin daw sila agad pinapirma ng marriage certificate. Pagdating dito, dumating yung ninang namin na nasa simbahan. Tapos may dala niya yung papers, pinapirmahan niya sa amin. Dito na kami nakapagpirma. 2022, nung nag-cruise ang landas ni na Janine at Jove, Nagtatrabaho po ako sa hardware as terminal cashier. Tapos isa sila sa customer namin doon. Siya yung una nag-approach sa akin eh. Sinearch niya ako sa Facebook. Ganyan inad niya ako. Nag-message na kami sa isa't isa. Masarap kasi siya kausap. Hindi ka maboboard kasi joker din siya.
Sa kanila raw love story, Janine fell first, pero Jove fell harder. Nahulog na lang ako sa kanya. Cute siya tapos masungit. Biglaan lang kasi, ma'am, eh. Hindi ko in-expect na parang ganun agad. Kaya, Napasagot niya ako kagad. Mahaba yung pasensya niya, ma'am. Kahit galit na siya, ma'am, parang kaya niyang kontrolin yung sarili niya. at kasabay ng kanilang first anniversary nitong December, Nag-pregnancy test ako, tapos doon namin nalaman na positive pala, buntis na ako. Naiyak ako, pero siya, masaya siya. Gusto ko na talaga, ma'am. Babago na buhay ko eh. Wala nang mga barkada, trabaho na, tapos pamilya. kaya si Jove niyaya na agad na magpakasalang nobya. Kahit simple lang, basta matuloy lang yung kasal. Ang binook nilang simbahan, ang St. Andrew Parish. Para mas makatipid kami na kung pwede ba na wala na lang decorations, wala yung red carpet. Wala rin silang kinuhang wedding coordinator, habang ang wedding gown ni Janine at ang Amerikana ni Jove, Yung nirentahan namin kasama na yung damit para sa mga magulang namin, tapos sa bridesmaids, sa mga groomsmen, sa flower girls, tsaka sa mga bearers. bumili rin sila ng 5 biik na kakatayin para may ihanda sa reception. Kami lang magpapalaki para medyo hindi malaki yung gastos. Ang nagastos para sa kasal, umabot ng 100,000 siguro, ganun. Sa ngalan sa Amahan, pero napag-alaman din namin, ayon na mismo kay Janine, na ang original schedule daw talaga ng kanilang kasal, alas 8 ng umaga. Pero sa bisperas ng kanilang pag-iisang dibdib, ang isa sa kanilang mga ninang, Sabi niya, na-reschedule yung oras ng kasal. sa halip na alas 8, nalipat daw ng alas 9:30 ng umaga. Nagtitiwala talaga kami sa kanya. Isa din kasi yun sa nagsiserve sa simbahan. Nasaan na ang itinuturong ninang? Talaga bang sinabi niyang inurong ang kasal na naging sanhi ng mga kalituhan at pagmamadali? Ako rin tao po nga tatanggap. Sabi ko sa mga anak ko, kahit batuhin pa ako, bahala na sila kung ano sinasabi sa akin. Ang ninang at ang simbahan, babasagin na ang kanilang mga pananahimik sa aming pagbabalik. Hot topic sa linggong ito, ang kasal sa Amlan sa Negros Oriental, kung saan ang bride nagmadaling naglakad sa aisle matapos magulo raw ang schedule ng kanilang seremonyas. Di naman yun yung ganun na yung iniisip ko na mangyayari sa kasal namin. Ang itinuturong punot dulo ng kaguluhan, isa sa mga ninang ng bagong kasal. Sabi niya, na-reschedule yung oras ng kasal. Tumanggi nang humarap sa aming team ang pamunuan ng St. Andrew Parish. Tahasan nilang pinabulaanan sa inilabas nilang pahayag online na naurong ang schedule ng kasal. The wedding ceremony was officially scheduled at 8 a.m. There was no instruction at all from anyone in the parish office that there are changes in schedule. Our assisting priest celebrated the mass out of charity to the couple, but he had to hurriedly make some adjustments by starting when he saw the bride at the church entrance. And after sending word to the bereaved family waiting outside the church that there is going to be a delay in the funeral mass and to please wait until the wedding is over. Ako, as a priest, I would see it as an extension of patience and consideration. My policy actually is if yung couple malate sila ng 30 minutes, the ceremony will be shortened or postponed. So, nasa prerogative yun ng simbahan. Gayunman, humihingi pa rin sila ng dispensa sa bagong kasal. We humbly admit the fact that there were statements made carried away by emotion. Hence, we express our sincere apology to the bride and the groom who were directly offended by the turn of these events. It's also a lesson for us, kaming mga pari, na we should be, charitable in our words. Dapat malinaw yung communication. Samantala, ang ninang sa kasal ni na Jove at Janine nagpa-interview sa kondisyong itago ang kanyang pagkakakilanlan.
Ayon kay Ninang Melinda, hindi niya tunay na pangalan, isang kasamahan daw niya sa parokya ang nagsabi sa kanya na inurong ang oras ng kasal ni na Jove at Janine. Meron daw kasing nakaschedule na lamay. Ang sabi po niya, ang patay sa alas 8, bago yung sa kasal naman po ang 9. Nagsabi po ako sa kanila na yung time sa kanilang kasal ay hindi na 8, sa 9 na para hindi sila tanang magpangabot sa patay. Kaya laking gulat na lang daw niya nung nagkagulo na sa simbahan. Sabi nila may nagbunganga na daw sa sarap ng simbahan. Tapos yung pari namin para lumaki yung boses. Talagang aaminin ko dahil akong may kasalanan. Manghi talaga ako ng paumanhin. Na-confuse ka dahil nag-iba ng schedule yung time ng wedding mo. Kailangan magtanong ka na kaagad. Kung sino yung kausap mo doon sa simbahan na yun din ang kausapin mo. Mas maganda talaga nag-hire ka lang ko or kasi worry-free ka na eh. Hindi naman namin sinisisi talaga sila na ganun yung nangyari kasi parang may lapses din naman kami. Agad-agad naniniwala kami doon sa sinabing miscommunication bag. Samantala, matapos mag-viral ang post ni Janine, marami ang nakipag-ugnayan sa kanilang mag-asawa para magka-take two ang kanilang kasal. Parang lutang ako. Hindi ko kasi na-expect talaga na ganito yung mangyayari. Walang reaction ko, sige, para yung bride na ma-experience na yung kung anong hindi niya na-experience. Ang mga wedding coordinators na sina Stephen, Calvin at Nilsen nag-volunteer. Nung makita ko yung video, nalungkot din ako. It's actually in every girl's dream na magkaroon ng perfect moment sa bridal walk. Nag-comment ako na I go for wedding coordination and then nagpa-follow na lahat ibang suppliers. May sumagot din sa gown. Gagawa kayo ng bago. As a gift ko na lang din. Music sa seremonya. Sabi ko sa sarili ko, teka muna, baka pwedeng if ever mag-wedding siya ulit, pwedeng ako na lang mag-violin for free. Di ba? Para bongga. Marami ding nag-share sa catering. Nag-ask na lang kami na if pwede, each caterer padala na lang ng 2 dish with rice. So after the program proper, we will have a fireworks display which is for free then. Nag-decide kami na nagtulong-tulungan. So this is what we call bayanihan for the couple. Thank you. Ang amin namang programa, nagregalo ng mga gamit para sa kanilang paparating na baby boy. Thank you, ma'am. Sobrang nagpapasalamat po kami sa KMGS. Hindi namin to in-expect po. Ikaw. Speechless. Dako kay tabang na mo ning inyong gihatag na mo, ma'am. KMJS sa tanang kuan ninyo. Gihatag ron. Gamit kayo na mo ni. Thank you kayo. Ang take two ng kanilang kasal, kasado na sa June 17. Ma'am, sir, thank you sa inyong lahat kasi nga plinano nyo talaga na bigyan kami ng second chance or wedding take two para ma-experience ko or namin na kung ano ba talaga yung feeling ng kinakasal na walang pressure. Naghanap po tag maagian pa pero ato rang kayanon siguro kay saad naman tas Ginoo nga mao na nga ato ang himuon dili ra nato pakilason kay mao na may atong naingon. Sa hinabahaba man ang prosesyon, sina Jove at Janine mukhang sa simbahan ulit ang tuloy.